your field trips? Moderate yan. Average. Yun sa per unit. Dahil yan. Hanggang doon sa kapatapos tayo, no? Multiple choice. Hindi items, 10 items. 10 items lang. So before kayo lumipad, papuntang dyan lang sa pagpapakita. Mag-exam muna kayo, no? Mag-exam muna kayo ng final exam. Kasi guys, sa totoo lang, yung first week of June is your final week. So, di ba, yun na din yung magiging field trip nyo, di ba? O ako, ang balita ako, June 1. Sir Paul naman, yung Friday, yung pagka-uwi ninyo. Bunga. Ha? Di ba Thursday yung uwi nyo? Thursday ng gabi? O pagka-uwi nyo, exam ba Sir Paul? Ay, hindi naman ako may sabi, no? Si Sir Paul na nagsasabi. No? George, kailan? O, di ba? Habang nasa torso. Sabay na lang kayo kung nasa torso tayo. Exam tayo. Nung kinausap na ni Sir Paul yung mga after daw ng exam ninyo sa Friday, kasi yun na lang yung araw nyo mag-exam eh. Kasi yung June 1 to 6, final third day, final exam nyo. Tapos pag, syempre, happy-happy muna kayo pag-uwi na, di ba? Kaya ko naman, bago muna kayo mag-happy-happy, sakitan muna natin ng TSA. Para pagbalik nyo, alam na natin sa kung sino yung tutuloy nito. Labas ka agad yung result para hindi mo nasasama ng tour. Ha? Labas ka agad yung result sir. Para yung tour next year. Doon na, doon. Pwede Hindi ma-enjoy yung nandun nung, i-announce ko na lang ng Wednesday, ng Wednesday, no? O, ito po yung mga versions na hindi na pinayad. Para mag-iipad na lang kami sir. Tapos, lalangoy daw kayo sa Alfredos, hindi ka makalangoy dahil magsak ka sa PSA. Hindi ka makalangoy. Sakto. Stress sa pausis tapos unwind muna kinabukasan. Field trip. Ha? Ganda na, guys. Maganda regalo yun. Hindi naman ako kasama eh. Hindi naman ako kasama eh. Hindi naman kasama namin siya. Si Busa lang. Tropa. Tropa yard. Busa lang. Kasi, the following week, exam naman din ng mga nag-graduate. Paano naman ako mag-prepare? Kung kasama ako sa school. Ha? Ano yun? Kung meron sila tatabako. Medyo i-reserve mo yung lakas mo. Sir, tawag ba sa attendance? Ha? Sa attendance. Napaling na rin na. Tatawag po ba? Mali ko sa'yo. Mali ko sa'yo. Bible, call Bible. Okay guys, so continuation. So the problem is, gagawin natin guys, there will be the positive, negative, and zero sequence network. Assume that the zero sequence reactance for generator and motor is 0.06 per unit. So all yun. So the current limiting reactor of 2.5 ohm. So ano po ba yung current limiting reactor? Let's say this is the winding of your generator. Or maybe generator, motor, or transformer, no? So ito po siya. Why? Tapos guys, kung naaalala ninyo, type of grounding natin is meron tayong solidly ground. So
Kapag solidly grounded siya guys, cable lang. Kapag naman guys, high impedance siya, so high impedance, so meron kang high impedance naman siya, or meron ka naman reactor naman. Ano ba yung purpose nito guys? So the purpose of this reactor is to limit the current. Ano yung ililimit niya na current? Ililimit niya na current is yung zero sequence current. Kumari guys, itong phase nyo na to is nag-ground siya. O nagkaroon ka ng line to ground fault. No? So yung zero sequence ground AO or yung zero sequence natin is equals to I fault single line to ground. So, dahil pupunta siya dito sa Earth, pagpunta niya sa Earth, papasok siya dito. Dito sa grounding na to. Pagpasok niya, wait. So, dito na lang muna. So, ground. Ito yung I fault single line to ground. Tapos, pupunta dito. Papasok dito sa neutral, di ba? And then, magpamanifest siya dito sa windings na ito. Yung ground na yun, o yung current na yun. Okay? So, malaki din yung damage. Kung ano yung magnitude nito, yun din yung magpamagnitude dito. Mag-divide nga lang sa 3. Pagdating niya dito guys, dito sa reactor or current limiting reactor, pagpasok niya dito guys, ililimit niya yun. Ililimit niya yung current natin, yung fault current natin. Malilimit niya para hindi magpapag-create ng damage sa main windings ng generator, main windings ng motor mo, at main windings ng transformer. So that is the function of that current limiting reactor. Meron ka naka-series dito or transplant. Sabi ito, reactor, resistor, or high impedance man. Just to limit that one. So, yun yung functions nito. That is trivia. So, yung kakalimutan itong like, solidly grounded. Mostly guys, solidly grounded ang gamit natin sa industry. Dahil mura nga lang siya. Kable nga lang. Kable nga lang. Okay guys. So, yung current limiting reactor guys, meron ang generator at meron din yung motor number 2, which is external. This side now, ito yung grounding. Grounding symbols doon natin na chart. Okay, the zero sequence of the reactance of the transmission lines is 300 J300 ohms. So, ibig sabihin naka-ohmic value. Ano ba ang purpose natin guys? To convert i-convert natin itong power system na to into its reactance diagram aligned doon sa common, aligned doon sa base, sa mga base na assume natin. No? Assume natin that the bases, assume natin guys, that the base, MVA base no, is equals to sa 25 MVA. And AB base is 11 AB base. Now, which is yung specs ng generator natin. So, same. Paano natin ginawa ito guys? Paano natin siya ginawa? For generator, for XG, na 25 MVA, 10% at saka 11 PV. No? Tapos meron siyang XGO, all, no? XGO, or XG0 sequence of equal to
0.06 per unit. No? Tapos, meron siyang XGN, yung ang limiting reactor which is 2.5 ohm. No, naka-ohmic value. So, gagawin natin guys, i-convert natin ito in terms of per unit. No? So Xg per unit is equals to 0.1 multiplied by MVA days which is 25 and then MVA of the unit multiplied by the KB of the unit and then the MVA base. Squared. MVA squared. So itong Xg per unit na to is equals to 0.1 kasi 1 lang naman. Tama? Yes. Now guys, for the XGO, so XGO new, kasi i-convert natin itong per unit na to na zero sequence into a new reactance or new per unit accordance to this basis na inano natin, inassume natin. So, the sequence siya sa 0.06 multiply siya per 2 at 25 all over 25 multiplied by 11 all over 11 square. So, equal din naman siya. So, 0.06 per unit. Yung naman ito guys, yung reactor natin. So, XGN per unit is equals to, since naka-ohmic value siya, pwede mong gamitin yung formula natin na Z ohmic Actual. multiplied by the MVA base all over KB base KB base. squared, which is equal to 2.5 multiplied by 25 all over 11 squared. So, maybe this is tama ba na? 0.5156. 516 sir. So, tama ba to? Tama sir. Yes. 5165. 5165. Okay. So, bale guys, your XG1. So, ang ibig sabihin ng XG1 guys is the positive sequence Positive reactance, negative sequence reactance, zero sequence reactance new, no? So, equal siya sa 0.1 per unit. Tapos 0.1 per unit. And then XG, zero sequence new is 0.06 per unit. So, ito na po yung tatlo na yun. Yung XG positive sequence, XG negative sequence, and XG zero sequence new is this one. So, ito po yung value. Kuha. Parang Palaging equal ba yung ano sir? Value Diba na. napag-usapan natin to last time? Doon sa impedance network, that your positive and negative sequence is the same. Yung zero sequence lang yung iba. Kasi yung zero sequence natin is dependent siya sa anong parameter? Grounding. Anong parameter dependent na zero sequence? Grounding. Sa grounding. Anong type of grounding po yung zero sequence? For the transformer naman guys, X1, XT1. So 30 MVA. So 10%. So 10%. Tapos guys, 11 kV ay 11/121 kV. Ngayon guys, kung kukunin naman natin ayun yan, reactance, since nagbago yung level natin, nagbago yung level ng voltage level natin from this zone guys, papunta dito sa zone na to, iba yung level niya, level of voltage.
So, ibig sabihin guys, that yung KB base natin dito, from low side, i-convert yun ng high side. So, para i-convert natin yan guys, that KB base high side is equals to KB Yung base susundin mo ang base. low side multiply by high side all over low side is equals to 11 multiply to 121 all over 10.8. So this is 123. 123.24 sir. So KB. So, nakuha na natin baby base. So, xt1 is equals to 0.1 multiplied by 25 all over 30 multiplied by 121 all over 123.24 squared. So, malamang-lamang ito ay tama? Yes. Yes, sir. Now guys, when it comes to transformer po, yung xt1 positive, xt1 negative, and xt2 zero sequence, pare-parehas lang po sila guys. So parehas lang po sila. Yung positive, negative, and zero sequence nila is same. Okay? Sir, yung XGN dito sir no, yung reactance papunta dito sa ground. XGN guys, that is your current limit. Ah, yes sir. Papunta sa ground. Current limiting. Yung papunta sa ground. Neutral to guys. Ah, neutral. XG neutral to. Okay. Hindi ko kasi pwedeng sabihin XG ground o XG. So, ang right term kasi is XG neutral. Kasi tingnan mo guys. Connected yung ground sa ano eh. Nandun siya, ano ba ang pagkakaparehas ng ground at saka ng neutral? Yung Anong pagkakaparehas ng ground at saka neutral? protective. Hindi, ano similarities na dalawa? Protection. Hindi. Ang neutral kasi, ang neutral is Return. sun balance, di ba? Sun Kaya balance. nagpa-balance. Hindi, anong similarities ng dalawa? Gumagawa na tayo. Sinabi na ni sir yan. Pasok ko mga Jordan. Magkakaparehas ng dalawa. Neutral na ground. Magkakaparehas na lang. Third. Tapping point guys, parehas sila ng tapping point. Wait, nasa gitna. Parehas sila ng tapping point. Tapping point. Tapping point sir. Tapping point. Yung gitna. Tapping point sir. So, di ba wide? Wide. Di ba wide to? Yung ground mo nandito, nakatap dito sa gitna. Di ba? Eh, yung neutral mo, nakatap dito sa mata. Sa gitna. Yung neutral mo at saka yung ground mo, parehas sila nakatap doon. Wala naman ang pagkakaparehas. Oh. Sige, swap. Yes. Zero. Mathematically 0 volts. Pero in actual guys, hindi. Mathematically 0 volts. Yes. Pero in actual guys, hindi. In actual guys, hindi. In actual, hindi.
Ang ground mo guys, hindi dapat siya nagdadala ng current. Dadala lang yun ng current kapag sa protection. Ito guys, intended talaga siya. 0 volt siya, pero nagdadala siya ng current. Dahil neutral nga siya. Return pa. So, source element siya. Katulad din siya ng phases. Kaso nga lang, sabi nga ni Joshua, 0 volt siya. Ang ground guys, hindi siya kailangan, hindi kailangan. Hindi siya nagdadala ng voltage or any hindi siya nagdadala. In normal operations. In normal operations guys, hindi dapat siya nagdadala ng current. Kapag nagdala ng current yung ground, dali ka. Hawakan mo yung enclosure, pakuryente ka. No? Ang purpose ng ground, hindi talaga tanggalin, hindi niya tatanggalin yung ground. Hindi niya itatanggalin yung light part or yung current, yung leakage current na sinasabi natin. Hindi niya tatanggalin yan, i-reduce lang niya. So hindi siya intention na dapat meron siyang current din. Kasi kapag may current din niya na lumalabas, nag-a-access ang kuryente. Naalala ko tuloy yung napanood ko sa TV. Sabi nung consumer, bakit po gano'n 11,000 yung bayad namin sa kuryente? Yan ubulang ba? Ubulang tapos 11,000. Some part in Pampanga, sabi niya sa isang TV na napanood ko, 11,000 yung bill namin ng kuryente, pero yung bayad namin ubulang. Hindi nireklamo niya. Ang problem, hindi problem. Yung Grounding. bahay niya, nakatayo Grounding. sa gitna ng tubig. Okay, nangyari. May metro siya doon, nalayo ng metro yan. Nag-bill siya 11,000. Ngayon, na-found out nila as inspections and evaluations, nagkaroon ng leakage current doon sa metro. Tapos sa ground. O natatapon yung kuryente. Tama. Umiibig yung metro, natatapon yung kuryente. Naging 11,000. Nakapatay lang ng kuryente mo, pero yung metro mo umiibig. Fault yung raso niya. Fault yan. So na-win yung 11. Kasi paano nga naman niya gagalawin yun? Paano niya gagalawin? Kasi hindi ka authorized na gumalaw doon. Or maybe nagkaroon ng accident. Pero hindi niya yun, i-wait lang yun ng utility. Kasi hindi naman na-fault yun. At saka kasi, by history kasi, yung history, di ba, yung bilang kuryente nito, may history kasi na. Kung ilan yun ng consumption mo within this month, ikaw compare nyo yung last year. So nakita nila, maliliit lang yung consumption. O biglang lumaki yung consumption niya. Last year, maliit lang yung consumption niya, pero this year, ang laki ng consumption niya. Bigla. So, and then they found out, nakita nila, yun. May leakage current na naman. So, not intended talaga siya na meron po yan. Ang function lang nito guys, kung meron talagang current talaga lumalabas niya, dapat yung protection nito, mag-operate yung protection. Sa normal households, walang circuit breaker na may ganito kakayahan na mag-trip ng ground fault. Not unless ang gagamitin mong circuit breakers is earth leakage. Diba? Earth leakage circuit breaker. Yun, masa-sense na rin. Minsan yung mga electricians natin, ang alam lang nila yung common na. Alam niyo ba yung GFCI? Sir. Saan nilalagay yung GFCI?
Sa mga wet areas. Sa rep? Wet areas, sir. Mga wet areas. Mga wet areas, sir. Sa mga natutubigan. Mga wet areas, sir. Sa nilalagay ang chips yan. Oo nga, outlet nga siya. Outlet nga siya. Pero saan location? Mga wet areas, sir. Wet areas. Sa mga... So, BD, Wet areas. sa mga wet area. So, sa mga wet area. Kasi since yung GFCI nila masisense ka na may ganito. Bibili ka yung Eagle, no? Eagle na GFCI. Okay, so tapos na tayo sa transformer, no? XT transmission lines naman na meron siyang 100, ay G100 ohm, no? Tapos yung XTLO, Bali, XTLO, computation. meron siyang Yung 300. computation. So, Generation. Yeah. Transformer. Asan So, dito? XTL per unit 1, 2, 3, per 4, unit 5, 6, is 6, equals 6, 6. to, Dalawang pwede motor mo pa. gamitin yung ano guys, yung ohmic, no? Ohmic multiplied by the MVA base all over KV base squared, which is 100 multiplied by 25 all over 123.24 squared, no? Ano ko yun? So ano po to guys? 0.1646 Yes, sir. 1646 Yes, sir. per unit. Per unit. Okay, for the ano guys, for the zero sequence, the new is ganito din, ohmic. So ohmic, MVA base all over KV base squared. So 300 multiplied by 25 all over 123.24 squared. 4938. 4938. 0.4938 Yes, sir. per unit. Okay? Tapos guys, yung transformer 1 natin and your transformer 2 are identical naman din sila. Identical sila. So pwede mo sabihin that your transformer number 2, Is equal. so yung XT2 nyo is equal siya sa XT1. Kasi ganito yan guys, tingnan nyo. Yung voltage ratio niya, pareho, no? So, from low side, magko-convert tayo to high side. Makukuha natin yung 123.24 kV. Ngayon guys, from this side naman, papunta dito sa low side nito, same lang sila ng conversion. So, lalabas din na mangyayari 11 kV. 11 kV. So, kung naging 11 kV dito, 11 kV dito, so, ibig sabihin, parehas lang din sila. So, pero mas maganda, gawin na lang kayo natin, no? So, gawin mo na lang. So, yung kV base, low side is equals to KBB. kV base, high side multiplied by the low tension all over high tension is equals to 123.24 times 10.8, no? All over 1 to 1. So this is 11 kV. 11 kV base then. So XT2 per unit is equals to XT2 per unit is equals to 0.1 multiplied by 25 all over 30. Tapos ito guys, 10.8 all over 11 squared. So this is J 0.08 per unit. Tama? So ibig sabihin guys, that XT2 positive, XT2 negative, and XT3
to zero sequence, J0.08 na, J0.08, J0.08 na, per unit. Dito guys, nakalimutan ko, that the XPL1, which is the positive, XPL2 for the negative, and XPL0 new. So ito ay 0.1646 per unit, 0.1646 per unit, and then 0.4938 no, per unit. So yan po yung mga value. Yan yung mga value. Okay guys, for XM1 is 15 MVA, 10 AV, ano to, 25? So 25%. Tapos yung XM10 is equals to 0.06. Wala pa siya nung ano, no? Nung reactants, no? Ay yung ano, no? Yung current limiting reactor, wala. Wala sir. Wala. Yung M2 meron So, sir. XM1 per unit is equals to 0.25, Current limiting. no? Multiplied by 15, ay 25. So 25 over 15, 10 over 11 squared, no? And then XM1 Kalki mo nga, pre. U Labo ng paningin ko. 0.06 multiplied by 25 over 15 multiplied by 10 over 11 squared. Ano ito guys? Yan. Ano ito na? Ito 26. 0.0826. 6. 6 pa sir, 26. per unit. So XM1 1 and XM1 negative and XM1 zero sequence new. So this is 0.344 per unit, 0.0826 per unit. Ay, mali. 0.344 per unit and 0.0826 per unit. So ito po yung values nun. And then guys, for the XM2, no, 7.5 MVA, 10 kV, and then 25%. Meron din siyang XM0, ay XM2. XM20 is equal to 0.06 per unit. And then meron din siyang XMM na equal siya sa 2.5 ohm. 2.5. 2.5 ohm. So, bale, so XM2 per unit is equals to 0.25 multiplied by 25 all over 7.5 multiplied by 10 all over 11 squared. Ano pa guys? Yung XM2 zero sequence U is equals to 0.06 multiplied by 25 over 7.5 multiplied by 10 over 11 squared. And then yung XMM, no? XMN is equals to C base MVA base all over AB
base squared is equals to 2.5 multiplied by 25 all over 11 squared. Alamang ito ay same lang din ito, no? 0.516 per unit. Ito guys, ano to? 2.231. Ito, 0.6 0.688 per unit. Ito, 0.52 52 52 per. So, XM2 positive, ay, yes, XM2 negative, and XM2 zero sequence. 0.25 tapos 25 over 7.5 XMN per unit, no? sa baba. So, bale, ito ay 0.688, no? 0.688. Ito ay Okay na. 0.1652 and 0.516, no? That will be. Yan na na. Yan ang point na doon. So for the positive sequence network, the reactance of the generator together with its potential difference and then the bus, reference bus, and then Transmission line. yung generator no is series connected to the transformer. So, ito yung reactance diagram, the reactance ng transformer, Transmission line. reactance of the transmission lines, reactance of the T- transformer number 2, and then connected to a bus, no? Which is the reactance of the motor Driving number force. 2, and then the reactance of the motor number 1 together with its driving force or internal voltage connected to the bus, connected to the reference bus, no? So this is 0.1, 0.08, 0. Transmission line. 0.1646, 0.08, and then yung 1 natin, STM 0.344. 0.344, and then 688. no? So ito po yung positive sequence network po ng system guys. For the negative sequence network, so kapag negative sequence network guys, ang gagawin nyo lang, i-remove nyo lang tong mga internal voltages ng generator and your motor. And that's it. Okay na. Tatanggalin nyo lang. So, ang mangyayari, so the reactance of the generator connected to the neutral bus, a reference bus, reactance of the transformer 1, reactance of the transmission lines, reactance of the transformer number 2 connected to the bus, and then your reactance of the motor number 2, and then motor number 1. So, connect mo lang sa neutral, sa reference bus. So, this is now your negative sequence network, which is 0.1, 0.08, 0.164, 0.08, this is 0.688, and 0.344. Sir, hindi po ba magbabaliktad yung polarity nung sa motor side, sir? Yung driving force nila, sir? Hindi. Bakit sila magbabaliktad? Since sila naman yung sinusuplayan ng kuryente. Ha? Since sila naman yung sinusuplayan ng kuryente, sir. Di ba magbabaliktad, sir? Sino Yung motor kasi ang sinusuplayan ng kuryente, sir. So, di ba pwede? sinusupply ng motor ng kuryente yung
Di, sinusuplayan ng generator yung motor. So, di po ba magbabaliktad yung polarity ng sir? Ng... Hindi, kasi neutral to eh. Reference bus ko. Paano magkakaroon ka ng positive sa neutral? Hindi sir, yung... Sa ground. Yung sa may circle sir, di po ba magbabaliktad yung polarity? Yun nga, ilalagay ko yung positive dito. Negative dito. Yes, Positive dito. Ay, negative dito, positive dito. Oh. Never ba ako nakakita ng positive na nasa ground siya? So most of the time guys, ganito yung sequence niya. Positive, negative. Positive, negative. Yung negative ninyo, yung negative side ninyo is nasa ground. Nasa... Okay. Ah, okay. Ganyan siya. At saka di ba ito yung sinabi nung lecture natin that the supply, the internal voltage plus its reactor. Tapos yung positive yung nandito, negative yung reference bus. So kung ilalagay yung zero sequence. O dito na lang. Taas na lang. Dito na lang na. So zero sequence network na. So pagdating sa zero sequence network, tignan niyo yung grounding. Si grounding. Tignan niyo yung grounding dahil. Tsaka yung grounding, yung connections. Tignan niyo yung grounding. Check niyo yung mga connections, configurations of your equipment. No? So, sisilip na lang natin dito. Reactance, the zero sequence reactance of the generator is nakaseries siya doon sa current limiting reactor. No? And then connected sa neutral bus. Ay, connected sa reference bus. No? Pagdating niya guys doon sa bus ni transformer, since yung si transformer is delta Y grounded, hindi po connected yung primary dahil delta siya. Hindi ko So nakahang lang to. And then the secondary side ng transformer ninyo is Y grounded. Y grounded. So meron siyang reactance. This is the reactance of the transformer. But yung connections na yon connected siya sa Reference bus. reference bus. Okay. Transformer, transmission lines, Transformer. and then transformer again. Oy, the primary windings of the transformer is Y grounded. And then the secondary side is delta. Delta ungrounded. So, ibig sabihin, yung windings ng primary, and then bumaba siya. Pumunta siya sa reference bus. No? And then yung delta, wala na siyang connection. Open. Okay. And then the, ano to? Bus. Bus. No, yung bus. Yung motor number 2, ay yung motor number 1, ay motor number 2, yung nandun sa taas. Y ungrounded. So, ibig sabihin guys, Walang ground. meron siya dito, windings of the motor, tapos nakahang siya. Ah. Connected to the reference bus. Yung namang isa guys, yung isa, tawag ba yung isa? May current limiting ba? Yung motor Motor number 2, two. Dalawa. so meron siya, no? Dalawa So sir. this is reactance of the motor, Reactance sa at saka yung current limiting. current limiting reactor, connected siya sa ano? Ang tawag dito sa reference Reference bus. bus. So this is 3ZN, dahil tatlo yan. Tapos XGO-new, XT10, XTL0-new, XT20, ito
Ito guys, ano kaya ito? XM10 and then XM10. XM20 and then 3ZN. ZN. Guys, the 3ZN here guys is 3 times 0.516. So, this equals siya sa J 1.53 per. So, ganun din dito. So, yan, yan. Yan na po yung Sir, ano po yung silbi niyan? Ano po yung silbi niyan? Sir, ano po yung silbi niyan, sir? Ano po ba yung pinagkagagawa niya? 53 pa. Guys, when it comes to three-phase fault, pag-usapan naman natin guys three-phase fault. Okay na kayo? Nakopya nyo na. Nakopya nyo na. Nakopya na. Saan pa rin yung 1.53 per unit? Yung ano guys, yung positive sequence network. Yung 1.53 na per unit, saan nagkano? Hindi, minultip na yung 3 times Saan yung 0.516? So, yung proven guys that the positive sequence and then the negative sequence network, they are the same lang. Okay. No, parehas Kita ka lang po sila. No, ano ba ang pinagkaibahan lang? Yung value pareho. Ang pinagkaibahan lang sa network analysis lang. Which is meron lang itong internal voltage, ito wala. Diba? Okay. Now guys, pag-usapan naman natin yung electrical fault. No? So, unang-unang pag-usapan natin guys, yung three-phase fault. No? Three-phase fault. O kaya i-rewrite ko na lang. Rewrite ko. So this is positive, negative, positive. So 0.1 bawal. Sabi mo bawal, pre. Sino yung circuits niyo, Sir Paul? Sir Paul circuits. Okay naman. Okay naman. Guys, the formula for the three-phase fault ko, kung meron kayong lines, which is phase A, phase B, and phase C, no, ayan po yung three-phase fault. No? So, yung pong ano naman yung nagpapangunan? Talagang gusto mo kami nagpapakita ng kilas kaya ano ah. O kaya, Muhammad ah, balita ako, durya ka ah. Durya? Hindi si durya? Nagdangya ka, durya. Baka mali yata, baka Muhammad, I'm barking at the wrong tree. No? Si Durian, hindi ba si Durian? Sorry. Dali ko nalalaman din sa tao eh. Kasi alam ko meron siya daw siya dito eh. Ikaw ba yung Muhammad? Hindi ba Muhammad? So ibig sabihin, loyal ka talaga kay Quezon. Ayos, Quezon. Sinisip-sip si Muhammad kay Dukya. Yan, nawala na ako tuloy. Guys, three-phase fault po guys. So if you have a line, if you have those three lines, tapos magkakaroon, i-connect mo sila sa isa. So magkakaroon ka ng three-phase fault guys. So the formula for the three-phase fault,
Namumula si Muwapit. Sakit ba tayo? Eh, nawala na tuloy ako. So the formula for the three-phase fault, guys, the formula for the three-phase fault that I fault three-phase. I fault three-phase is equals to the MBA base na. MBA base all over the square root of 3 AB base multiplied by the total reactance positive sequence na. So, Z na lang, pero pwede niyang maging Masabi. X. X na lang to, ha? X. X. XT positive only. Na, lahat, ang 3-phase fault, guys, is only positive sequence lang. So, positive sequence lang yung gagawin. Ngayon, guys, sabi nga natin kanina that our MBA base here is 25 MBA and then KB base is 11 KB. So, okay na, no? Ito lang nawawala. 61. Ito lang nawawala, guys. Total na to. Now, guys, mag-i-inject tayo ng mag-i-inject tayo ng fault. Ball. Nagwawala ka dyan, ball. Nagsiselos yan. Nagsiselos kay Turia. Ako, tigray ko tayo. Ito, wala na tuloy ako. Okay. Guys, na maglalagay naman ng Asbasa mo sa akin. So, faulted bus to. So, bus 1. Faulted bus ito. So, ibig sabihin, this is your fault. No, faulted bus. So, ano kailangan natin gawin? Yung IIEE? Kailangan natin gawin. Bakit na? So, faulted bus ito, we need to know this value. No? Kailangan natin makita tong value na to by means of series parallel connections. Series parallel connections. So, how? Total. Ito, guys, they are connected in series. Series. O plus. No? Connected in series. Simplify mo nga ito. Ano simplification nito, guys? Isi-simplify ko na siya ng single bus. Ay, single reactance. Ano to, guys? 1646 plus. Plus 0.3. Ha? 4246. 0.4246. 0.446. 246. Kami 0.1 pa pala. Kulang pala ng 0.1. 0.4246. Yes sir. 4246. Tapos, kukunin ko lang to. This is 0.688. 0.344. Now, guys, they are connected in what na? Series parallel. Series parallel. Since ito yung point natin, point of faulted bus. Ano yung connections natin yan eh? Series So, parallel. serious pa. Parallel lang, guys. Parallel sir. 3. Parallel lang po to. Parallel. So, mangyayari, Tatlong parallel. magiging itsura niyan, Y. magiging itsura niyan, guys, is ito yung isa, ito yung isa, ito yung isa. Parang Y And connect. then, connected sila tatlo. Parang Y connect. So, 0.4246, 0.688, 0.344. So, ito yung bus natin eh. Ito yung bus 1 natin. So, they're connected in parallel. So, ibig sabihin that XT total reactance positive sequence is equals to 1 over 0.4246 plus 1 over 0.688 plus 1 over 0.344. So
So what is our XT1? 0.148. 0.1489. 89. 9 1489. per unit. So per unit. Okay. And then, mangyayari, so I fault 3-phase at pass 1 is equals to MVA base all over the square root of 3 KB base XT1 is equals to 25 times 10 raised to 6 all over the square root of 3 multiplied by 11 times 10 raised to 3 multiplied by 0.1489. So what is our I fault? I fault 3-phase at plus 1. 18,881. 8812 Point 355. 355. So amperes, Amperes. symmetrical. Metrical. So ibig sabihin this is 8.8 8.8. 12 K8. K. K8 asymmetrical. So ano po yung ibig sabihin ng symmetrical balance po sila? Ng balance fault po sila. Saan po ginaganap ang 3-phase fault? Ang 3-phase fault po is madalang lang nangyayari. Madalang lang yung gawin. Madalang lang yun by means of accident. Nangyayari siya testing. Last time, nabanggit ko sa inyo sa online that yung 3-phase fault, ginagawa siya sa testing. Gusto niyo na malaman kung gaano magre-react ang isang electrical equipment in that given situation. So mag-stress sila, mag-inject sila ng high current, which is a short circuit. Short sila just to test. Mga circuit breakers natin, di ba ang mga circuit breakers natin, they are rated in K8, no? Mayroon isa doon ang sabi na ICU. Sabi nung isang breaker, ICU daw siya. Wala lang yan, ICU. Hospital. O kaya naman ICS. No? Yung ICU guys, yun yung sinasabi ng ultimate, no? So one shot lang yun. So kapag na-reach nung breaker yung na-possess or nagkaroon ng short circuit yung breaker na yon ng ganun value, ganung amount of current, hindi na pwede gamitin yung circuit breaker. Kapag naman service, may mga certain fault na medyo below. So pwede pa siya any times. Pero kung itong ICU na to, which is the ultimate, so one shot lang. Ang sabi lang namin doon, one shot. Kapag nagkaroon ng short circuit value na gano'n, ang isang circuit breaker, hindi na pwede gamitin. At isa pa guys, dapat maklear yung fault. Dapat guys, ang clearing ng fault, dapat maklear siya as 0.2 seconds. Maklear dapat ang fault mo ng ganyang kabilis. Or else, kapag naging 0.3 na siya, magkakaroon ka na ng RT. And then eventually, pag nag 1 seconds na siya, sa totoo lang guys, your bus duct, sino nag-bus duct? Nakakita ng bus duct system, no? O yun, tinetest din yan ng short circuit ng 100 kV at 1 seconds. O, ipindutin pa lang nila yung button, pagka pindot 1 seconds, patay na kagad. Kasi ganun, ito yung pinag-uusapan eh, ganito kabilis yun. Kasi guys, sa totoo lang, ang short circuit natin, itong 0 to 3 cycles, oh. Ano ba yung cycles? Paano natin i-convert sa second? 3 cycles. Reciprocal ng ano. 3 3 cycle is
Di ba nga 1 over guys, 3. yung frequency natin is equals to 1 over 0.33. 10, di ba? Yes, sir. Is equals to 60 cycles 60 cycles. per 1 second. Yes, sir. Tama? Oh, kumbaga 0.3 cycles. 3 cycles. 3 cycles multiply for every 1 second, there is 60 cycles. 0.05. Ilan? 0.05. 0.05 5 seconds. Dapat i-clear yan. So dito pa lang, biglang taas yan. Tapos from 3 to 60 cycles, so meron ka pang value ng short circuit na. And then mag-steady state pa yan. Next time guys, may discuss ko yung mga contributions. Next time guys. Kasi gusto ko lang malaman ninyo, anong purpose dito? Ano purpose nito? So bale, ibig sabihin dito sa bus na to, meron kang 8 kA. No? So ibig sabihin, hindi 8 kA ang ilalagay mo dito. Above. 10 kA or ano yung available short circuit level sa market. So ibig sabihin, alam ko guys, 25 kA siya. Yung mga high voltage nyo guys. Yung mga high voltage circuit breakers ninyo, 25 kA. Sir, yung pong breaker namin na maliit, 10 kA po yun, kaya ba? Yung breaker niya, yung breaker na to. Itong breaker na to guys, 10 kA to. Pero kailan pala natin 8 kA lang pala yun. Bakit hindi ito kailangan natin gamitin? Hindi pwede gamitin ito guys kasi low voltage to, high voltage. Mas mataas ang short circuit value kapag sa low voltage compare mo sa high voltage. Current in terms of current. So baka kapag suggest ka doon kung anong kA value yung ilalagay. Gusto ko lang makita dito. Diniscuss ako about short circuit.